Hi guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate weekends nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa mga noontime shows, sagot na po natin yan. Ganon din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, ano pang iniintay nyo? Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated ka at una sa mga update natin araw-araw. Anyway, eto na nga ang mainit nating chika para po sa gabing ito ay may kinalaman po dito sa issue ng Showtime na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Actually, hindi ko po lubos maisip na abot po sa ganito kalaking sitwasyon or ganito kalaking usapin, ganito kalaki yung epekto nung nangyaring issue po sa Showtime. So, tatalakayin nga po natin yan lalo pat dinadamay po ang Itbulaga ng mga fans porque may issue po ngayon ang Showtime nadadawit po ang Itbulaga. Anyway, quick update po muna tayo sa mga kaganapan kanina sa EB. So, narito po at may pagbati po ang Itbulaga sa ating nag-iisang Pajak Princess na si Miles Ocampo. And meron din po silang pasilip para po sa nalalapit na proyekto ni Miles Ocampo dahil ito po ay magsisimula na ngayong June 10, 2024, araw po ng Lunes, and ito po ay 11:15 a.m. bago po mag-Itbulaga. And of course, mula naman sa atin, congratulations, Miles Ocampo. And syempre, hindi po mawawala ang update kay Maine Mendoza na kung saan eto na naman po siya at hindi na naman po magkakulay yung sapatos niya. And mukhang trip talaga ito ni Maine Mendoza, no? And siya talaga nagpapauso niya na mga kadarwikas. Anyway, dumako na nga po tayo dito sa trending na usapin dito sa Showtime na kung saan dahil nga po sa lumaki yung issue na ito ay meron pong nagsasabi na tanggalin na lang daw po yung Showtime. Meron naman yung segment lang na ito ng Showtime yung pinapatanggal. Kasi parang hindi daw po nagiging maganda na. Pero meron din naman po hindi mawawala yung mga masyadong bitter po sa buhay na mismong programa or yung mismong time show na Showtime ang gusto po nilang ipatanggal, ang cancelin na. Dahil wala naman daw pong magandang naidudulot mula noon ng pamandaw itong si Vice. Yun yung sinasabi ni Vice before na nagkamali nga siya dati and halos lahat ng gawin niya, ano man po sabihin niya, maganda man or mabuti, ay lahat yon baliwala. Dahil laging mamasamain. And ito nga meron po siyang binigay na paliwanag hinggil po sa naging insidente. Nagbigay na po sila ng statement. Tumanggi po silang humingi ng tawad dahil para sa kanila ay tama na yung kanilang ginawa dahil sila po ang nandoon at kanilang pananagutan kung sakasakali man na may na-violate nga na karapatan ng isang kababaihan. Ang kaso kasi dahil panay po ang labas ng video tungkol po sa babae. Sabi, actually hindi po tayo nanonood or nung una wala akong pakialam dito, no? Kahit nung mag-trending siya. Pero since sa palaki yung issue tapos nabasa ko nga na hindi po maiwasan ng mga panatiko na idawit ang Itbulaga po sa usapin eto nga't nalaman natin na paiba-iba daw po kasi yung statement ng babae. Kaya lumalaki yung issue. Plus ngayon, may lumabas pa na video niya na umiiyak siya. Sabi nga po nung iba, tapos na sana ang issue na ito kung wala lang mga pahabol na mga videos, etc. Na siyang nagpapalaki lalo po ng issue. And ngayon, I don't think na maaano po agad to, maapula agad dahil masyado na pong maalab itong issue na ito ngayon. Meron nga nagsasabi, ito, mambuli lang ang alam ng segment na yan, canceled.
Ngayon pa lang hindi na po maiwasan yung pagkokomento po ng mga tao, pagbibigay ng kanilang opinyon. Narito pa nga pong ilan, palitan nyo na lang yung segment nyo, pinapahamak nyo lang ang mga contestant nyo. And kung kayo po ang tatanungin, kinakailangan ba talagang palitan na yung segment? Kung ako naman siguro kinakailangan lang din nila na bago po mag-start, paalala, may pa-briefing po sa mga sumasali dyan para maiwasan po yung mga ganito. Parang kulang na kulang pa rin po ang showtime sa experience. Pero 15 years naman na sila, no? So, napakahalaga po talaga na medyo advance din tayo mag-isip sa mga ganitong maaari pong mangyari. Meron nga ako nabasa na sana daw paalalahanan agad yung mga sumasali dyan. O, no beso na lang. Kasi hindi nga pare-parehas yung reaksyon ng mga tao. Po pwedeng okay lang, po pwedeng hindi. Paano kung hindi? Kagaya nito, hindi okay. Di mapapahiya yung lalaki kahit wala naman siyang gustong gawing masama or intensyong masama. Ito pa, i-cancel na nga lang daw yung segment kasi wala namang kwenta. Tala sabi naman dito, itigil nyo na yung show na yan. Wow! Parang ang meaning sa akin, itigil lang showtime para manalo naman ng Itbulaga. Is that right? So, yun po yung kanyang pakiramdam dito. Although wala po tayong nakikita, mga kadarikans, no, nagsasabi na wala namang kadugsong na itigil nyo na yung show na yan, maigi pa sa Itbulaga, maayos magpatakbo, etc. Kahit wala tayong nabasang ganon, hindi maiwasan talaga na magsalpukan po ang mga fans, no? Kapag may issue sa showtime, dami ang Itbulaga. Minsan naman, kapag may issue sa Itbulaga, nako, ang showtime nadadamay din. Kasi nga, panay rin po ang tawag dito, pakikihimasok ng mga panatiko ng showtime sa issue. Of course, magkalaban po yung yung programang sinusuportahan ng fans kaya nagkakaroon po ng bangayan. So, eto sabi dito, check nyo profile ng bashers sa FB. Halos puro Itbulaga fans, sabi dito. Ako lang ba? O sobrang obvious na may ongoing demolition job against Vice? Hindi ba weird na bigla na lang blown yung things out of proportion? So, ayan. And sabi nga, paro ang bashers daw, karamihan ay puro Itbulaga fan. Ang katwiran din po kasi nung iba, gagawa-gawa kayo ng issue, tapos ayaw nyo na kayo ay mababatikos. Nasa malayong bansa tayo, kaya nakakapagbigay ng mga opinion, and ito yung mga bagay na mahirap na talagang kontrolin sapagkat syempre may kanya-kanya nga sinusuportahan. Pero ako naman, mga kadarwikans, hindi rin naman tawag dito, pabor na mawawala yung showtime para lang tumaas tayo. So, kung gusto ko man tumaas ang Itbulaga, it's because they deserve it. Diba mga kadarwikas? For sure kayo rin kasi mas masarap po yung tagumpay na alam po natin na wala tayong tinatapakan. At the same time, kung mawala man ang showtime, problema po nila yon. At dahil sa kagagawan nila yon. And sana maging labas po tayo. Sabi ko nga, mas masarap po yung achievements na malinis po yung puso at konsensya natin. Kasi bagay, mga fans lang naman yan, hindi naman ang TVJ mismo ang nakikisali o nanghihimasok sa issue. So, ayun, para sa akin sa lawak or sa naging laki po ng issue na ito, sana ay meron na lang rin po tayong matutunan na may mga bagay na okay at meron pong mga bagay na hindi, kahit wala po tayong masamang intensyon. About naman sa showtime, for sure magiging malaking lesson para po sa kanila ito. And ewan na lang kung wala po silang matutunan dito or ma-adapt po yung mga ganito na maaari pang mangyari sa susunod, yung mga ganitong pangyayari kung hindi na po sila mag-iingat. About naman sa Itbulaga, nais ko po silang pupurihin dahil yung kanilang babala, wag kayong ganon or bawal judgmental, mga kadarwikans, kahit po sobrang tindi or napaka-sensitive po ng topic nila compare sa showtime, ay
na nairaraas po nila ng maayos, wala pong issue, 'di ba? Napakalala po ng mga sitwasyon doon ng mga napaka-sensitive ng topics nila. Pero since marami na rin kasi experience po ang TVJ, so maayos yung daloy. And I want to appreciate and congratulate ang TVJ for that. So, kayo po ba, ano inyong masasay patungkol po dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.